magandang umaga, tanghali, hapon o gabi o nasan man kayong banda mga kabayan. So guys, mga kababayan, sunod-sunod nga natatanggap natin mga bad news this past few days no, sa mga kapwa natin OFW. Kung last month ay napapadalas ang mga suicidal cases o nagpapakamatay ng mga kababayan natin dito sa abroad. And the other day naman is may natanggap tayong bad news again. Isa sa mga kababayan natin ang nahatulan ng kamatayan dahil sa kasong murder. So sa kabayan ay nahatulan ng kamatayan alinsunod sa Sharia Court dito sa Saudi Arabia na kapag buhay ang kinuha mo, buhay din ang kabayaran. Unlike sa mga nahatulan ng kamatayan na pamilya ng biktima ay hindi nag-demand ng blood money. Bagkus ay gusto din nila ang buhay. Nakakalungkot lang na walang ginawa ang hakbang ang ating gobyerno sa balitang ito, di tulad na naka-administrasyon na agad na inaksyonan ito. Nakakalungkot lang isipin na mangyayari sa ating mga kapwa OFW na kung kailan pagtatanggol mo yung sarili mo ay at the end ay ikaw naman ang mapapahamak. Si kabayan ay pinagtanggulan kanyang sarili o tinatawag natin self-defense dahil kailangan protektahan niya kanyang sarili, so dapat ay niya isang Saudi citizen gamit ang isang panaksak. Kaya nahatulan siya ng kamatayan dahil kapag buhay ang kunuha, buhay din ang kapalit. Yun ang batas ng Saudi na sana ay ganun din ang batas natin sa Pinas, na kapag nahatulan ka o kapag buhay din ang kinuha mo ay buhay din ang kabayaran. Sa Islam ganun kasi ang batas at yun ang sinusunod nila dito, ang Sharia Court. So, isang malungkot na balita ito sa atin na walang ginawa ang ating administrasyon at hindi man lang ito ibinilita sa mainstream media sa Pilipinas. Bagkus ay mas nakapokus sila sa mga walang kakwenta-kwentang mga hearing na yan, katulad ng budget hearing at Alice Go hearing na ang dapat ay nakahawak dyan ay ang Supreme Court. Imbis na mag-focus sila sa ating mga OFW at iba pang mga krimen o nangyayari sa paligid sa Pinas at saan mang bandang mga Pilipino ay nagpo-focus sila sa mga walang kakwenta-kwentang hearing na hindi naman nila gayong trabaho. Unlike sa naka-administrasyon na naalagaan tayong mga OFW. Pero ngayon, ang masasabi ko lang sa ating mga kapwa OFW sa administrasyong ito, sa kasalukuyan, ay tayo nang bahala sa ating mga sarili. Katulad nga na sinabi ko, ay kung kailangan dapat kung mag-abroad ka, ay napakataas ang pasensya mo. Wag mo puputulin ang PC ng pasensya mo dahil ito ang ikakapahamak mo, katulad ng nangyari kay kabayan. Bagkus ay hindi ko rin masisisi si kabayan dahil pinrotektahan niya ang kanyang sarili. At tawag nito ay self-defense. So maaari pa sanang ilaban ng Pilipinas ang nangyari, pero pinabayaan na lamang at inayaan ang ating kababayan sa kamay ng Saudi law. Marami naman bad comments ang nangyari doon. Sabi nila, deserve daw yun yung kabayan at dapat kung gagawa ng katarataluhan is alam na niya ang consequences. Mga kababayan kasi, sa atin kasi mga Pilipino, minsan nagiging palaban tayo. Nagiging short-tempered, di ba? Kung ano yung ginawa sa atin, gagawin din natin. Yun ang kadalasang ugali ng ibang mga Pinoy dito sa abroad. Kaya kung mag-abroad ka, dapat marami kang baon na pasensya. Pero kung ikapahamak mo na, wala namang masama kung ipagtatanggol mo ang iyong sarili. Walang masama kung lalaban ka. Ika nga nila, walang aapihin kung walang magpapapi. So nangyari kay kabayan, pinagtanggol niya ang kanyang sarili. Too bad, pinabayaan siya ng gobyerno. And ayun sa ibang OFW na wag gagawa ng kagaguhan kung ayaw mo magkaroon ng ganong klaseng consequences. So wag po tayong ganon. Imbis na damayan natin ang ating kabayan na nahatulan ng kamatayan at alam ang ating condolences o kiramay sa pamilya nila, ay yun pa sabihin natin. So mga kababayan, bago tayo mag-abroad, tulad na sinabi ko, ay hanggat pwede magpakumbaba, hanggat pwede magpasensya is magpasensya. Wag natin hayaan na maunahan tayo ng galit o silakbo ng ating damdamin dahil at the end of the day, nasa teritoryo pa rin nila tayo at tayo lang ang kawawa. And sa mga kababayan naman natin na hindi na matiis sa kanilang depression, stress, please lang, ipagdasal nyo na lang. Pinasok natin ang trabahong ito, pinasok natin ang mundo ng pagiging OFW, so dapat tayo ay mayroong matatag na kalooban.
sarili lang natin ang ating kakampi. Huwag na huwag tayo padadala sa mga problema sa Pinas, sa mga stress, dahil tayo lang ang matatalo niyan. Wala tayong karamay dito sa Pinas. Ang mga tao doon sa Pinas na may mga problema, marami silang karamay. Marami silang dadamay sa kanila o tutulong sa kanila. Pero tayo, pag nandito tayo, tapos dinala natin ang problema ng Pinas dito, is wala tutulong sa atin, hindi ka tutulungan ng employer mo, kundi tutulungan mo lang ang sarili mo. So, aliwin natin ang ating mga sarili sa mga bagay-bagay at huwag i-focus sa mga negatibo. Malagi tayo pag positibo. At kung matulad ba tayo kay kabayan na napilitan ipagtanggol ang kanyang sarili, is tulad nga na sinabi ko, magbaon tayo ng mahabang pasensya bago tayo gumawa ng aksyon na ikakapahamak natin. Mga kababayan, prayer is the best weapon. Kung meron kayong mga dinadala-dala, stress, depression, homesickness, o kahit ano pa man yung sakit na kumakapit sa inyo, wag na wag kalilibutang magdasal. Dahil ang Panginoon lang ang makakatulong sa atin dito. Ang Panginoon lang ang gagabay sa atin. Wag na wag gagawing o dali ng init ng ulo para hindi tayo makaface ng anumang consequences. At higit sa lahat, lagi nating ipanalangin na naway maging maayos din ang ating pangatawan at kalusugan. Dahil ito lang ang tanging nating puhunan dito sa abroad. So para kay kabayan at sa pamilya niya, naikiramay ang buong OFW ng Saudi Arabia at ng buong OFW sa buong mundo sa nangyari sa kanya. So condolence kabayan. At lesson learned natin sa ating mga kapwa OFW to. Na hanggat kailangan magtempe. Hanggat kailangan magpasensya at magpakumbaba. Dahil tulad na sinabi ko, sarili lang natin ang ating kakampi. At hindi natin alam kung ano pa pwede mangyari, lalo na nasa teritoryo na tayo. Iba ang batas dito. Ang batas dito at batas sa Pilipinas ay iba. Dito hindi basta-basta ang batas. Kapag nakapatay ka, papatayin ka rin. Ayon sa nalalaman ko nga na Sharia law is kapag nakapatay ka is buhay rin ang kabayaran. Yun ay ang buhay mo. Kapag nagnakaw ka, puputulin ang mga kamay mo na ginamit mo sa pagnanakaw. Pag nagsinungaling ka, yung dila mo ay alam mo na kung ano mangyayari sa dila mo. And yun, kapag nakiapid yung mga kabit-kabit is latigo. Latigo ang parusa nun. Kaya para sa mga kababayan ko dyan na mahilig magkabit-kabit o mahilig tumikim sa sideline, itigil nyo na yan. Dahil kapag kayo nabuko, na bawal yan dito, yari talaga kayo. Lalo pa yung iba may mga asawa sa Pinas, sweet-sweetan pa sa mga group chat na yan. Alam ko yan dahil kasali ako sa mga group chat na yan at maraming mga nagpapabebe dyan. So itigil nyo na yan. Maawa kayo sa pamilya nyo sa Pinas. So naikiramay kami lahat sa kay kababayan natin na nahatulan ng kamatayan. Condolence kabayan. And yun lang, mag-ingat po tayong lahat. Sign out.